Si Mang Lando ay isang basurero sa Tondo, na may tanging pangarap, ang may taguyod ang pag-aaral ng kanyang nag-iisang anak na si Jenny. Kahit nakapos sa buhay, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Para kay Mang Lando, sapat nang makita niyang masaya si Jenny, at bawat araw ng pangongolekta ng basura ay nagiging inspirasyon niya upang patuloy na magsikap, para sa kinabukasan ng anak. Isang hapon, habang pauwi si Mang Lando mula sa maghapong pagtatrabaho, nakaupo si Jenny sa labas ng kanilang bahay, at naghihintay. Pagkakita sa ama, agad siyang tumakbo upang salubungin ito. "Tay, kumusta po ang trabaho?" tanong ni Jenny, habang iniaabot ang isang bote ng malamig na soft drinks. Ngumiti si Mang Lando, pagod ngunit masaya, habang tinatanggap ang soft drinks mula sa kanyang anak. "Mabuti naman anak, nakapagbenta ako ng mas maraming basura ngayon, at may mga konting bote't bakal pa akong naipon." "Medyo mabigat, pero sulit naman," sagot niya, pinipilit na ipakita ang kasiyahan sa kabila ng pagod. Habang pinagmamasdan ni Jenny ang amang, tila lumalalim ang mga linya sa noo dahil sa hirap ng trabaho, naramdaman niyang gusto niya sanang bawasan ang paghihirap nito. "Tay, hindi po ba kayo napapagod sa ganitong trabaho?" tanong ni Jenny, nag-aalala sa kalusugan ng ama. Napangiti si Mang Lando at marahan na hinaplos ang buhok ni Jenny. "Napapagod din minsan anak, pero tuwing naiisip kita, parang nawawala ang lahat ng pagod ko. Sa tuwing nakikita kong masaya ka, pakiramdam ko, sulit na ang bawat butil ng pawis ko. Pangako, magsusumikap ako para matulungan kang abutin ang mga pangarap mo, Jenny." Napayuko si Jenny, damang-dama ang pagmamahal at sakripisyo ng ama. "Tay, alam ko pong mahirap ang ginagawa ninyo para sa akin. Kaya naman pinapangako ko rin sa inyo na mag-aaral akong mabuti. Hindi ko sasayangin ang lahat ng sakripisyong ginagawa ninyo para sa akin," sagot ni Jenny, may bahid ng determinasyon sa kanyang boses. Nakangiti si Mang Lando, na parang nawawala ang kanyang pagod sa bawat salita ng kanyang anak. "Jenny, ang pangarap ko ay ang makitang nakapagtapos ka at may magandang kinabukasan. Hindi ko hinahangad na yumaman, basta ang mahalaga ay makamit mo ang mga pangarap mo sa buhay. Tandaan mo, kahit gaano pa kahirap ang trabaho, kakayanin ko para sa'yo." Sa gabing iyon, habang nag-aayos si Mang Lando ng mga kalakal na naipon niya sa buong araw, hindi niya maiwasang mapaisip sa kinabukasan ni Jenny. Alam niyang mahirap ang kanilang buhay, ngunit sa bawat pagsikat ng araw ay bumabangon siya ng may bagong lakas, at sa bawat paglubog ng araw ay umuuwi siya ng bahay ng may bagong pag-asa para sa anak. Habang nakaupo siya sa labas ng kanilang munting tahanan, tinitingnan ng mga bituin sa kalangitan, tahimik siyang nagdasal. "Panginoon, sana po bigyan niyo ako ng mas maraming pagkakataon upang maitaguyod ko si Jenny. Hindi ko hinihiling ang anumang yaman para sa akin, kundi ang mas magandang kinabukasan para sa anak ko," bulong ni Mang Lando sa kanyang sarili, habang pinapawi ang isang luha sa kanyang pisngi. At sa gabing iyon, kahit mahirap ang kanilang buhay, natulog si Mang Lando ng may masidhing pag-asa sa puso. Ang bawat araw ng kanyang paghihirap ay may katumbas na pag-asa, at ang bawat sakripisyo ay alay para sa kanyang anak. Sa kanyang puso, alam niyang darating ang araw na matutupad ang pangarap niyang makitang si Jenny ay magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Habang naglalakad pa uwi, muli siyang napatingin sa kanyang kariton, na matagal nang kasakasama sa kanyang araw-araw na gawain. Isang simpleng kariton, puno ng basura, ngunit para kay Mang Lando, ito ang simbolo ng kanyang pagmamahal at pangarap para sa anak. Isang gabi, habang namomolekta ng basura sa mga madidilim na sulok ng Tondo, natagpuan ni Mang Lando ang isang maliit na nilalang, na nakahandusay sa tabi ng mga basurahan. Sa unang tingin, maaaring mapagkamalan itong isang ordinaryong bata, ngunit sa mas malapitang pagtingin, natanto niyang ito ay isang duwende. "Kawawa naman, ano kaya ang nangyari dito?" bulong ni Mang Lando habang dahan-dahan na nilalapitan ang nilalang. Sa kabila ng kanyang pagod, hindi niya natiis na hindi tulungan ang duwende. Maingat niya itong binuhat at dinala sa kanyang tahanan. Pagdating sa bahay, nilapag ni Mang Lando ang duwende sa isang maliit na kahon, na nilagyan niya ng malambot na tela, at sinimulang gamutin ang mga sugat nito. "Anong nangyari sa'yo kaibigan?" tanong niya habang ginagamot ang mga sugat ng duwende. Ang duwende, na ngayon ay bahagyang nakakabawi, ay nagsalita na may mahinang boses, "Ako si Sinag. Nahulog ako habang umiiwas sa mga pusa.
Salamat sa iyong tulong, kaibigan. Sa sumunod na 3 araw, binigyan ni Mang Lando ng masusing pag-aalaga si Sinag. Binigyan niya ito ng pagkain at inumin, at siniguro niyang komportable ito habang nagpapalakas. Habang nagpapagaling, nagkaroon sila ng mga mahabang pag-uusap. Bakit ka nasa lungsod, Sinag? Usisa ni Mang Lando isang gabi. Iba't ibang dahilan, sagot ni Sinag. Minsan, hinahanap namin ang mga nawawalang bagay ng aming mundo, o kaya'y naglalakbay kami para matuto ng mga bagong bagay. Ngayong gabi, ikaw ang aking natutunan, ang kabutihan ng mga tao. Napangiti si Mang Lando. Hindi lahat Sinag, pero marami pa ring mabubuting tao. Sa ikatlong araw, ganap nang nakabawi si Sinag. Bago siya umalis, tumayo siya sa harap ni Mang Lando. Ang kanyang mga mata ay seryoso ngunit may kabaitan. Bilang pasasalamat sa iyong kabaitan, Mang Lando, babalik ako. Magdadala ako ng regalo para sa iyo, isang bagay na magpapabago sa iyong kapalaran at sa buhay ng iyong anak. Maghanda ka, kaibigan ko. Nagtaka man sa sinabi ng duwende, nagpasalamat si Mang Lando sa pagkakataong makatulong. Walang anuman, Sinag. Masaya akong nakatulong ako. Ingat ka sa iyong paglalakbay. Nang magpaalam si Sinag, hindi lang ito isang paalam sa isang panauhin, kundi isang pangako ng muling pagkikita na may dalang pag-asa at misteryo. Nag-iwan ito ng malalim na impresyon kay Mang Lando. Nagtataka kung ano ang ibig sabihin ni Sinag sa kanyang binitiwang salita. Pagkatapos ng isang linggo, bumalik si Sinag na may dalang isang supot at isang kakaibang makina na hindi pa nakikita ni Mang Lando. Bilang pasasalamat, may ibibigay akong regalo sa iyo, sabi ni Sinag. Ang mga ito ay mula sa aming kaharian. Ang supot na ito ay may lamang mahiwagang silkworm, na may kakayahang gawing magagandang seda ang mga kinakain nilang basura. At itong makina, anya, itinuturo ang makintab na kasangkapan, ay makakatulong upang ang seda ay maging mga tela. Nagtataka si Mang Lando sa kanyang narinig. Binuksan niya ang supot at nakita ang mga maliliit na uod na kumikilos sa loob. Mga uod, tanong niya, may halong pagdududa. Ano bang magagawa ng mga uod na ito, Sinag? Ngumiti si Sinag. Hindi ito mga ordinaryong uod, Mang Lando. Sila'y may mahika. Kapag pinakain mo sila ng basura, ang kanilang ilalabas ay hindi dumi kundi silk o seda. Ang makinang ito ang bahala upang gawing tela ang kanilang nililikhang hibla. Ito ang paraan ng aming kaharian para lumikha ng magagandang kasuotan. Napakunot ang noo ni Mang Lando, halatang hindi pa lubos na naniniwala. Silk mula sa basura. Parang mahirap paniwalaan, Sinag. Tumawa si Sinag. Alam kong tila imposible. Ngunit, bukas ng umaga, ipapakita ko sa iyo kung paano nila nagagawa ito, at kung paano mo magagamit ang makinang ito upang gawing tela ang mga sedang nililikha nila. Sa gabing iyon, halos hindi makatulog si Mang Lando sa pananabik. Iniisip niya ang mga posibilidad na maaaring dala ng mga silkworm at ng makina sa kanyang buhay. Bagamat may kaunting pagdududa pa rin, nanuot ang pag-asa sa kanyang puso, marahil ito na ang sagot sa kanyang mga dasal, ang paraan upang may taguyod ang kinabukasan ng kanyang anak na si Jenny. Kinabukasan, maagang nagising si Mang Lando, puno ng pananabik at kaunting kaba. Hinihintay niya si Sinag, at sa pagdating ng duwende, naramdaman niya ang simula ng isang bagong yugto sa kanyang buhay, isang yugtong mayroong hiwaga at mga bagong posibilidad. Sa pagsikat ng araw sa tondo, masigla si Sinag na nagpakita kay Mang Lando kung paano gamitin ang mga silkworm at ang makina. Sa labas ng bahay, sa tabi ng kanilang munting hardin, itinuro ni Sinag kay Mang Lando ang proseso ng may ngiti sa kanyang mga labi. Tingnan mo, Mang Lando, sabi ni Sinag, habang kinukuha ang isang balde ng basurang plastik at papel mula sa isang lalagyan. Ang mga silkworm na ito ay kakaiba. Kaya nilang kainin ang mga basura at maglabas ng seda. Nagtataka at may bahid ng pag-aalinlangan, tinitigan ni Mang Lando ang mga uod na dahan-dahan na kinakain ang basura. At talagang magiging seda ito, Sinag. Talagang nakakamangha. Oo, maghintay ka lamang, tugon ni Sinag. Habang pinapanood nila, unti-unting nagbago ang basura sa loob ng ilang minuto at nagsimulang lumabas ang makukulay na hibla mula sa mga silkworm. Ayan, makikita mo na ang mahika. Napahanga si Mang Lando sa nasaksihan. Ang mga hibla ay nagkalat, nagliliwanag sa ilalim ng araw na tila mga sinulid ng ginto at pilak. Iyan ba talaga ang nagmumula sa basura? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagtataka at kasiyahan.
Oo, Mang Lando. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ito gagawing tela gamit ang makina. Lumapit si Sinag sa makina, isang antigo na kagamitan na may mga gulong at tulakan. Dahan-dahan niyang inilagay ang mga hibla sa makina at sinimulang paandarin ito. Habang umiikot ang makina at gumagalaw ang mga bahagi, nagsimulang mabuo ang tela mula sa mga hibla. Ang tela ay lumabas na makinis at makintab, na may iba't ibang kulay na tila bahaghari. Ganito ang proseso, Mang Lando. Simple lang, pero kailangan ng maingat na paghawak. Habang pinapanood ni Mang Lando ang paggawa ng tela, nagsimula siyang makaramdam ng pag-asa at inspirasyon. Sinag, napakaganda nito. Ito ay maaaring baguhin ang buhay namin ni Jenny. Maaari akong gumawa ng magagandang tela, at marahil ay makapagbukas ng tindahan. Ngumiti si Sinag, tama ka, Mang Lando. Ang mga silkworm na ito ay regalo para sa iyo, dahil nakita ko ang iyong kabutihan at puso para sa iyong anak. Gamitin mo ang regalo na ito para sa mabuti, at makakamit mo ang iyong mga pangarap. Ang pag-uusap na iyon sa ilalim ng araw ng umaga ay hindi lamang isang aral sa paggawa ng tela, kundi isang pagtuturo ng pag-asa at posibilidad. Dama ni Mang Lando ang bigat ng responsibilidad, ngunit kasabay nito, ang excitement ng mga oportunidad na nagbukas para sa kanyang hinaharap. Magiging maayos ang lahat, Sinag. Pangako, gagamitin ko itong mabuti, para sa amin ni Jenny, sabi ni Mang Lando, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa determinasyon at pasasalamat. Sa paglubog ng araw, naiwan si Mang Lando na may bagong sigla, bagong pag-asa, at higit sa lahat, isang bagong simula para sa kanya at sa kanyang anak. Ngayon ay hawak na niya ang susi sa isang mas magandang bukas. Maagang maaga pa lang, nag-impake na si Mang Lando ng mga tela na gawa mula sa sedang nilikha ng kanyang mahiwagang silkworm. May kaunting kaba sa kanyang dibdib habang papunta siya sa palengke, pero mas nangingibabaw ang pag-asa na magiging maganda ang pagtanggap sa kanyang produkto. Pagdating sa palengke, diretso siya sa pwesto ni Aling Elena, isang respetadong mananahi na kilala sa kanyang mataas na pamantayan sa pagpili ng mga materyales. Magandang umaga, Aling Elena, bati ni Mang Lando, habang maingat na inilalatag ang makukulay na tela sa harap niya. Si Aling Elena, na nooy abala sa pag-aayos ng kanyang mga paninda, ay agad na napalingon sa tinig ni Mang Lando. Magandang umaga, Lando. Ano yang dala mo? Usisa niya, habang sinisimulang hawakan at suriin ang mga tela. Mga bagong tela po, gawa mula sa sedang hindi nyo pa nakikita dito sa palengke, paliwanag ni Mang Lando, ngunit sadyang iniwasan niyang banggitin ang tungkol sa kakaibang pinagmulan ng mga seda, ang mga silkworm na kumakain ng basura. Namangha si Aling Elena sa lambot at kalidad ng mga silk. Hinaplos niya ang bawat isa, isinasaalang-alang ang texture at tibay. Napakaganda ng mga ito, Lando. Saan mo naman nakuha ang ganitong klaseng silk? Tanong niya, ang kanyang interes ay halatang lumalim. May bagong supplier po, sagot ni Mang Lando. Ngumiti siya, nagpas siyang panatilihing lihim ang tunay na pinagmulan ng mga tela. Natutuwa po akong nagustuhan ninyo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Aling Elena. Lahat ng ito ay bibilhin ko, deklara niya, matapos suriin ang bawat kulay at disenyo. Bihira lang ako makakita ng ganitong kalidad sa tela. Siguraduhin mong ako ang unang makakaalam kung may bago kang dalang tela, Lando. Napalunok si Mang Lando, hindi makapaniwala sa swerteng dumating. Siyempre po, Aling Elena, kayo po ang unang makakaalam, pangako niya, habang iniaabot ang mga tela kay Aling Elena, kapalit ng bayad. Habang binibilang niya ang pera, isang kakaibang pakiramdam ng tagumpay ang nadama ni Mang Lando. Hindi lamang ito tungkol sa perang kinita, kundi sa pagkilala sa kalidad ng produkto na kanyang ginawa, produkto mula sa kanyang pagsisikap at sa mahiwagang regalo ni Sinag. Nagpasalamat siya kay Aling Elena at nagpaalam na may ngiti sa kanyang mukha. Habang naglalakad siya pauwi, may bago siyang sigla at determinasyon. Alam niyang ito na ang simula ng mas magandang kinabukasan, para sa kanya at lalo na para kay Jenny. Naisip niya ang mga susunod na hakbang, kung paano niya palalaguin ang kanyang maliit na negosyo. Ngayon, higit kailanman, handa na si Mang Lando na harapin ang anumang hamon na darating, sapagkat daladala niya ang biyaya ng kanyang mga silkworm. Dahil sa lumalaking kita mula sa pagbebenta ng mga telang gawa sa mahiwagang silkworm, unti-unting natupad ni Mang Lando ang kanyang pangarap, na may taguyod ang pag-aaral ng kanyang anak na si Jenny.
Nakapagtabi na siya ng sapat na pera para sa kolehiyo nito, at nakapagtayo na rin siya ng sariling tindahan sa palengke. Bagamat mayroon na siyang sariling pwesto, karamihan sa kanyang mga produkto ay patuloy niyang ibinibenta kay Aling Elena, bilang pasasalamat sa suporta nito noong nagsisimula pa lamang siya. Isang Sabado ng umaga sa tindahan, maraming mamimili ang humanga sa kalidad ng kanyang mga tela. Ang mga ito ay kumikislap sa ilalim ng ilaw at napakakinis pag hinahawakan, na nagpapamangha sa mga bumibili. "Aba Mang Lando, ang ganda talaga ng tela mo," sabi ng isang ginang habang hinahaplos ang isang kulay asul na seda. "Ang kinis at ang tibay. Parang imported ang kalidad, pero ang presyo ay hindi mahal," dagdag pa ng isa pang mamimili, na masusing tinitingnan ang bawat hibla ng tela. Talagang sulit sa halaga. Nakikinig si Mang Lando sa mga komento ng kanyang mga customer, at hindi niya mapigilan ang ngumiti. Alam niyang hindi nila batid ang pinagmulan ng mga telang ito, ngunit labis ang kanyang pasasalamat na tinatangkilik nila ang kanyang produkto. "Naku Mang Lando," sabi pa ng isang customer na may hawak na isang rolyo ng kulay silver na tela. "Kung ganito lagi ang kalidad ng mga itinitinda mo, magtatayo ako ng sarili kong brand ng damit. Talagang pambihira ang tela mo." Ngumiti si Mang Lando at bahagyang tumango. "Maraming salamat po sa inyo. Sisiguraduhin ko pong mapapanatili ang kalidad ng mga tela natin. Malaki ang utang na loob ko sa inyo, mga suki." Kasabay ng papuring natatanggap mula sa mga mamimili, nadarama ni Mang Lando ang lalim ng tagumpay na ito, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Hindi nagtagal, sumama si Jenny sa kanyang ama sa tindahan at kitang-kita ang kanyang pagkabilib at tuwa. "Nakakatuwang marinig tay, na maraming natutuwa sa mga gawa ninyo," sabi ni Jenny, na ngayon ay nangingilid ang luha ng pasasalamat. "Dahil po sa inyo, hindi ko na kailangang mag-alala sa aking pag-aaral. Salamat po sa lahat ng sakripisyo ninyo." Hinawakan ni Mang Lando ang kamay ni Jenny at ngumiti ng malalim. "Para sa iyo ang lahat ng ito anak, at gagawin ko ang lahat para matulungan ka na abutin ang mga pangarap mo." "Pangako tay," sabi ni Jenny, puno ng determinasyon. "Ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ng mabuti bilang pasasalamat sa lahat ng sakripisyo ninyo." Sa gitna ng masiglang tindahan, habang nakapalibot ang mga customer na humahanga sa mga telang itinitinda ni Mang Lando, ang mag-ama ay nagkaroon ng sandaling mayroong pagmamalasakit at pangarap. Ang bawat telang naibebenta at ang bawat piso na kanilang naiipon, ay bahagi ng mas matibay na kinabukasan na kanilang binubuo, isang kwento ng sakripisyo, sipag, at pagmamahalan. Si Mang Nanding, isang kapwa basurero at dating kasama ni Mang Lando, ay araw-araw na pinipilit intindihin ang mabilis na pag-asenso ng kanyang kaibigan. Sa bawat araw na lumilipas, hindi maalis sa isip ni Mang Nanding ang mabilis na pag-asenso ni Mang Lando. Araw-araw, habang nagkakarga ng basura sa kanyang kariton, nakikita niya ang mga materyales para sa bagong bahay na itinatayo ni Mang Lando. Ang bawat bagong piraso ng kahoy at bawat bagong haligi na itinatayo, ay tila isang saksak sa kanyang puso, paalala ng kanyang sariling kahirapan. Isang araw, habang abala si Mang Lando sa pagbibigay ng direksyon sa mga manggagawa sa construction site ng kanyang bagong bahay, di sinasadyang nadaanan ito ni Mang Nanding. Tumigil siya, pinagmasdan ng kaibigan na ngayon ay nag-uutos kung paano ilalagay ang bawat haligi ng kanyang bahay. Hindi na napigilan ni Mang Nanding ang kanyang sarili. Lumapit siya kay Mang Lando, ang kanyang mukha ay hindi maitago ang tampo at pagdududa. "Lando, pare, kailangan ko na talagang malaman. Paano ka ba biglang yumaman? Anong sikreto mo?" tanong niya, ang tono ay may bahid ng selos. Ngumiti si Mang Lando, subalit bakas sa kanyang mukha ang pag-iingat. Alam niyang mahirap ipaliwanag ang lahat ng walang ibinubunyag tungkol sa mahiwagang silkworm. "Nanding, medyo nagkaswerte lang ako sa isang negosyo," sagot niya, pilit na pinapanatili ang simpleng paliwanag. "Negosyo? Anong klaseng negosyo ba yan? Hindi naman siguro basta-basta ang biglang yaman mo." Pagpupumilit ni Mang Nanding, hindi makapaniwalang ang dating kasama sa pangungulekta ng basura, ngayon ay nagpapatayo na ng mas maayos na bahay. "Nagtinda lang ako ng tela, Nanding. Baka gusto mong subukan, baka swertehin ka rin," tugon ni Mang Lando, umaasang ang kaibigang basurero ay tatanggapin na lang ang paliwanag na ito. Ngunit, sa halip na makumbinsi si Mang Nanding, lalo lamang nag-apoy ang kanyang pagkausisa at inggit.
Hindi ko talaga maintindihan, Lando. Pareho lang naman tayo ng simula, pero tingnan mo, nagbago na ang buhay mo. Dapat malaman ko rin kung paano mo to nagawa, anya, ang mga mata ay nangungusap na puno ng pangangailangan na malaman ang katotohanan. Napabuntong hininga si Mang Lando, napagtanto na ang simpleng sagot ay hindi sapat para mapawi ang pagdududa ng kaibigan. Nanding, nagtiyaga lang ako. Walang milagro dito, pawis at pagsisikap lang talaga, paliwanag niya, ngunit alam niyang hindi ito sapat para kay Nanding. Hindi na muling sumagot si Mang Nanding. Sa halip, nagdesisyon siyang magsimula ng sarili niyang imbestigasyon. Sa mga sumunod na araw, sinimulan niyang subaybayan ang mga kilos ni Mang Lando. Sinundan niya ito mula sa malayo, pinanood ang mga oras ng pagpasok at paglabas nito sa tindahan, at kung sino ang mga taong kanyang nakakausap. Sa kanyang isip, naglaro ang iba't ibang teorya, baka may itinatagong lihim si Mang Lando, o baka may milagrong nangyayari na kailangan niyang matuklasan. Hindi siya makapapayag na hindi malaman ang katotohanan. Kailangan kong malaman kung ano yun. Hindi pwedeng basta lang yun, Tela, bulong niya sa sarili habang palihim na nagmamasid, ang determinasyon ay nagtutulak sa kanya na gawin ang susunod na hakbang, ang masusing pag-imbestiga sa bahay at negosyo ni Mang Lando, isang plano na kanyang isa sa katuparan sa mga susunod na kabanata. Sa mga araw na sumunod, pinagmasdan ni Mang Nanding ang bawat kilos ni Mang Lando, umaasa na makakakita siya ng anumang pahiwatig na magbubunyag sa lihim ng kanyang yaman. Sinundan niya ito mula sa malayo, pinanood ang mga oras ng pagpasok at paglabas nito sa tindahan, at ang mga tao na nakikipag-usap dito. Subalit, walang malinaw na sagot ang kanyang nakita, at lalo lamang siyang naintriga. Isang gabing tahimik, habang halos natutulog na ang buong paligid, sinundan ni Mang Nanding si Mang Lando at sinilip niya sa siwang ng bintana ang ginagawa nito. Laking gulat niya nang makita ang mga kakaibang silkworm na pinapakain ni Mang Lando ng iba't ibang uri ng basura, at ang makalumang makina sa tabi nito, na tila naghahabi ng seda upang maging tela. Hindi makapaniwala si Mang Nanding sa kanyang nasaksihan. Sa isang iglap, nagliwanag ang kanyang mukha sa kaisipang, ito pala ang sikreto ni Lando sa kanyang pag-asenso. Hindi niya ito sinabi sa akin. Akala niya ay siya lang ang may karapatang umunlad, bulong ni Mang Nanding sa sarili, na ngayon ay puno ng galit at inggit. Sa mga sumunod na gabi, naghintay si Mang Nanding ng tamang pagkakataon. Isang gabing wala si Mang Lando, nagpasya siyang nakawin ang mga silkworm at ang makina. Maingat siyang pumasok sa bahay ni Mang Lando, dinala ang isang malaking supot para sa silkworm, at dinala ang makina sa kanyang sariling tahanan. Sa wakas, sabi ni Mang Nanding sa kanyang sarili habang inaayos ang makina sa kanyang silid, puno ng kagalakan at pananabik. Ako naman ang yayaman ngayon. Pagdating sa kanyang silid, nilapag ni Mang Nanding ang makina at inilabas ang mga silkworm. Pagkakataon ko na to, ako naman ang yayaman ngayon, sabi niya habang nakangisi, puno ng tiwala sa sarili. Kumuha siya ng ilang basura mula sa kanyang paligid, at nilagay sa harap ng mga silkworm, nagbabaka sakali na maglalabas ang mga ito ng magagandang hibla ng seda, tulad ng nakita niyang ginagawa ng mga ito para kay Mang Lando. Habang nag-aabang, kumukulo ang kanyang utak sa mga plano at pangarap. Sa wakas, magkakaroon din ako ng magandang buhay, marahil mas maganda pa kaysa sa kanya, bulong niya sa sarili habang tinatanaw ang mga silkworm. Ngunit ilang minuto ang lumipas, at wala siyang nakitang kahit isang hibla ng seda. Sa halip, mabaho at malagkit na dumi lamang ang lumabas mula sa mga silkworm. Napakunot ang kanyang noo, iniisip kung may mali sa kanyang ginagawa. Ano bang problema? Bakit dumi ang inilalabas ninyo? Sigaw ni Mang Nanding, galit na galit habang sinusubukang dagdagan pa ang basura sa pag-asang lalabas na ang seda. Bakit puro dumi lang ang lumalabas? Bulalas ni Mang Nanding, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Sinubukan niyang dagdagan pa ang basura sa pag-asang magbabago ang resulta, ngunit lalo lamang lumala ang amoy sa kanyang silid, at wala pa rin siyang nakikitang kahit isang hibla ng seda. Lalong bumigat ang loob ni Mang Nanding habang tumatagal ang kanyang pag-aabang. Nagsimulang maglaho sa kanyang isipan ang mga pangarap ng kayamanan. Hindi pwedeng ganito lang, sigaw niya. Ngunit alam niyang hindi niya kayang makuha ang parehong resulta na nagawa ni Mang Lando. Habang siya ay nakaupo at nakikita ang mabahong kalat sa kanyang paligid, sinimulan niyang pag-isipan ang kanyang mga naging hangarin at ang inggit,
na nagtulak sa kanya para nakawin ang mga silkworm at makina. Napagtanto niya na ang kanyang pagnanasa at inggit ay nagdala lamang ng pagkabigo. Ngunit hindi niya alam kung paano itatama ang kanyang pagkakamali, o kung paano ibabalik ang mga ninakaw kay Mang Lando nang hindi nahahalata. Sa gabing iyon, naupo si Mang Nanding sa gitna ng kanyang silid, napapaligiran ng mabaho at malagkit na dumi, habang ang kanyang mga pangarap ng kayamanan ay naglaho sa harapan niya. Kinabukasan, habang abala sa kanyang gawain, napansin ni Mang Lando na nawawala ang mga silkworm at ang makina sa kanyang likod bahay. Dali-dali niyang hinalughog ang paligid, nagbabaka sakaling naiwan niya lang ito sa ibang lugar, ngunit wala talaga ang mga ito. Hindi ito maaaring mawala ng ganun lang, bulong niya sa kanyang sarili, dama ang panghihinayang at kaba. Alam niyang malaking bahagi ng kanyang kabuhayan ay nakasalalay sa mahiwagang silkworm at makina, at hindi niya kayang ipagwalang bahala ang pagkawala ng mga ito. Agad na tinawag ni Mang Lando si Sinag, umaasa sa tulong ng duwendeng nagbigay sa kanya ng mahikang biyaya. Sa isang iglap, lumitaw si Sinag, nakikinig sa mga alalahanin ni Mang Lando. Sinag, nawawala ang mga silkworm at ang makina, ani Mang Lando, hindi maitago ang kanyang pagkabalisa. Ngumiti si Sinag at tumango. Huwag kang mag-alala Mang Lando. Gamit ang aking mahika, matutunton natin kung sino ang kumuha ng iyong mga silkworm at makina. Itinaas ni Sinag ang kanyang kamay at nanalangin ng mahiwagang salita. Sa isang kisap mata, isang imahe ang lumitaw sa salamin. Si Mang Nanding, kitang-kita na bitbit ang mga silkworm at makina patungo sa kanyang bahay. Halos hindi makapaniwala si Mang Lando sa kanyang nakita. Si Nanding, kaibigan ko siya. Hindi ko akalaing magagawa niya ito. Ang kanyang boses ay puno ng sama ng loob at pagkagulat. Sa kasawiang palad, ang inggit at kasakiman ay makapangyarihan, sagot ni Sinag. Pero oras na para mabawi mo ang iyong mga silkworm at makina. Sumama ka sa akin. Sabay na pumunta sina Mang Lando at Sinag sa bahay ni Mang Nanding. Pagdating nila, bumungad sa kanila ang mabahong amoy mula sa loob ng bahay. Nakita nila si Mang Nanding sa gitna ng silid, napapaligiran ng mga silkworm na nagtambak lamang ng mabaho at malagkit na dumi sa sahig, sa halip na mga hibla ng seda. Mukhang nahirapan si Mang Nanding, desperado siya sa pagpapakain sa mga silkworm ng basura, ngunit walang magandang resulta. Nabaling ang tingin ni Mang Nanding sa kanila, at mabilis na napuno ng takot ang kanyang mukha nang makita si Sinag. Lando, patawad. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Akala ko'y magiging masagana rin ako tulad mo. Pagmamakaawa ni Mang Nanding, nanginginig sa takot habang tumitingin kay Sinag. Lumapit si Sinag kay Mang Nanding. Ang kanyang boses ay halata ang galit, at siya ay nagbabala. Mang Nanding, ang mga silkworm na ito ay hindi nilikha para sa mga taong may pusong makasarili at hitik sa inggit. Hindi sila magbibigay ng yaman kung ang iyong hangarin ay kasakiman at pagnanasa lamang. Napayuko si Mang Nanding, damang-dama ang bigat ng kanyang pagkakamali. Patawad, Lando. Nadala ako ng inggit. Hindi ko naisip ang kabutihan at malasakit mo. Ang alam ko lang ay gusto kong maranasan ang pag-asenso. Lumapit si Mang Lando, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkaawa para sa dating kaibigan. Nanding, hindi ko nais na magdulot ng ganitong damdamin sa iyo. Sana ay natutunan mo na ang yaman ay hindi lamang nakukuha sa mahika, kundi sa kabutihan at pagmamalasakit. Tumingin si Mang Nanding kay Mang Lando. Lando, patawarin mo ako. Huwag mong hayaan na mawala ang ating pagkakaibigan dahil sa kasakiman ko. Nagkibit balikat si Mang Lando at marahan na nagsalita. Pinapatawad kita Nanding, ngunit sana ay magsilbing aral ito sa iyo. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa kung anong material na bagay, kundi sa mga mabuting gawa. Kinuha ni Sinag ang mga silkworm at makina, at bumalik sila sa tahanan ni Mang Lando. Bago umalis si Sinag, nagbigay siya ng paalala kay Mang Lando. Alagaan mo ang mga silkworm at ang makinang ito, sapagkat ang kanilang mahika ay tumutugon lamang sa mabuting puso. Naway gamitin mo sila para sa mabuti, tulad ng ginawa mo sa simula. Nang gabing iyon, natutunan ni Mang Nanding ang mahirap ngunit mahalagang aral, na ang tunay na kayamanan ay nakabatay sa puso at kabutihan, hindi sa kasakiman. Samantalang si Mang Lando, lalo pang pinahalagahan ang mga silkworm at ang makina, alam niyang ito ay hindi lamang biyaya, kundi isang responsibilidad na nangangailangan ng mabuting puso at malasakit sa kapwa.
Sa patuloy na pag-unlad ng negosyo ni Mang Lando, mula sa pagbebenta ng mga tela na gawa mula sa mahiwagang silkworm, hindi niya maiwasang mapansin ang kalagayan ng kanyang mga dating kasamahan sa pangungulekta ng basura. Isang hapon, habang nakaupo siya sa harap ng kanyang tindahan, nakita niya si Mang Berto at Mang Cardo, pawisan at pagod na pagod mula sa maghapong trabaho. Napabuntong hininga siya at naramdaman ang bigat sa kanyang puso. Alam kong kayang-kaya kong tumulong, bulong ni Mang Lando sa sarili. Hindi ko sila maaaring pabayaan habang ako'y pinagpapala ng ganito. Kinagabihan, habang kumakain sila ni Jenny, binuksan ni Mang Lando ang kanyang saloobin. Anak, napapansin mo ba ang kalagayan ng ating mga kapitbahay at mga kaibigan? Hanggang ngayon, naghihirap pa rin sila sa pang-araw-araw na buhay, sabi niya, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Napatango si Jenny. Opo tay, naiisip ko rin po yan. Sana ay may magawa tayo para matulungan sila. Ngumiti si Mang Lando sa kanyang anak. May naisip akong paraan. Balak kong gamitin ang bahagi ng ating kita, upang magpatayo ng isang apartment para sa kanila. Isang lugar na maaari nilang tirhan, nang hindi na sila nag-aalala sa renta o kung saan sila matutulog. Nagliwanag ang mukha ni Jenny. Napakaganda po ng ideyang yan tay. Sigurado akong matutuwa sila. Alam kong malaki ang maitutulong nito sa kanila. Oo nga anak, matagal ko nang iniisip ito. Gusto kong ibahagi ang mga biyayang natatanggap natin. Hindi sapat na tayo lang ang umaasenso, kailangan nating tumulong sa abot ng ating makakaya, tugon ni Mang Lando, dama ang determinasyon sa kanyang puso. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Mang Lando ang pagpaplano para sa apartment. Nakipag-ugnayan siya sa mga engineer at karpintero upang maisakatuparan ang kanyang plano. Habang nakikita niyang unti-unting nabubuo ang gusali, hindi niya mapigilan ang makaramdam ng kasiyahan at pagkasabik. Isang araw, habang tinitingnan ng konstruksyon, lumapit sa kanya si Mang Cardo. Lando, napakalaki ng proyektong ito ah. Para saan ba ang pinapatayo mong gusali? Tanong nito, may halong pagtataka at paghanga. Ngumiti si Mang Lando. Para sa inyo ito, Cardo. Isang tahanan para sa ating mga kapwa basurero at kanilang mga pamilya. Nais kong magkaroon kayo ng maayos at ligtas na tirahan. Nagulat si Mang Cardo sa narinig. Totoo ba yan Lando? Hindi ako makapaniwala. Napakabuti ng puso mo. Totoo ito, Cardo. Alam ko ang hirap ng buhay natin noon. Ngayon na may pagkakataon ako, nais kong ibahagi ang biyayang ito sa inyo, sagot ni Mang Lando. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng sinseridad. Nang mabalitaan ng iba pang mga basurero ang balita, isa-isa silang lumapit kay Mang Lando upang magpasalamat. Maraming salamat Lando, sabi ni Mang Berto, halos maluha sa tuwa. Malaking tulong ito sa pamilya ko. Hindi na namin kailangang mag-alala kung saan kami titira. Oo nga, dagdag ni Aling Rosa. Napakabuti mo. Hindi lahat ng tao ay kayang gawin ang ginagawa mo. Sa araw ng inaugurasyon ng apartment, nagtipon-tipon ang buong komunidad. Nagsalita si Mang Lando sa harap ng lahat. Mga kaibigan, hindi ko magagawa ito kung hindi dahil sa suporta ninyo. Nais kong ibahagi ang tagumpay na natatamasa ko sa inyong lahat. Sana ay maging tahanan ninyo ito at magbigay ng bagong pag-asa sa bawat isa, sabi niya, puno ng emosyon. Nagpalakpakan ng mga tao, at ilan sa kanila ay lumapit upang yakapin siya. Lando, ikaw ang bayani ng ating komunidad, sabi ni Mang Pedro. Hindi ka nagbago kahit na yumaman ka na. Napaluha si Mang Lando sa mga salita ng kanyang mga kaibigan. Hindi ko makakalimutan kung saan ako nanggaling. Ang tagumpay ko ay tagumpay nating lahat. Habang pinagmamasdan niya ang mga pamilya na masayang lumilipat sa kanilang bagong tahanan, naramdaman ni Mang Lando ang tunay na kasiyahan. Alam niyang hindi matatapatan ng anumang yaman ang pakiramdam na nakatulong siya sa kanyang kapwa. Lumapit si Jenny sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Tay, proud na proud po ako sa inyo. Ngumiti si Mang Lando sa kanyang anak. Anak, ito ang tunay na kahulugan ng tagumpay, ang makatulong at makapagbigay ng pag-asa sa iba. Sa gabing iyon, habang sumasayaw ang mga bituin sa kalangitan, natulog si Mang Lando ng may ngiti sa kanyang labi. Alam niyang nagawa niya ang tama, at ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Matapos ang insidente sa pagnanakaw ng silkworm at makina, dumaan si Mang Nanding sa isang malalim na yugto ng pagsisisi.
Ang kanyang mga aksyon ay nagdulot sa kanya ng matinding kahihiyan at pagkabigo, lalo na nang makita niya kung paano siya pinatawad at tinulungan ni Mang Lando sa kabila ng kanyang mga pagkakamali. Sa kanyang pagmumuni-muni, napagtanto niya ang halaga ng tunay na pagkakaibigan at integridad sa buhay. Isang araw, habang siya ay naglalakad pa uwi, nilapitan siya ni Mang Lando. "Nanding, kailangan ko ng dagdag na tao para sa lumalagong negosyo ko. Gusto ko sanang ikaw ang isa sa mga kukunin kong empleyado," sabi ni Mang Lando. Ang kanyang tono ay puno ng pagtitiwala. Nagtaka si Mang Nanding, "Talaga Lando? Matapos ang lahat ng nagawa ko?" Ngumiti si Mang Lando. "Oo Nanding, lahat tayo ay nagkakamali, pero ang mahalaga ay natututo tayo at handa tayong bumangon muli. Nais kong bigyan ka ng pagkakataon na magsimula ulit." Labis ang pasasalamat ni Mang Nanding sa tiwala na ipinagkaloob sa kanya. "Salamat, Lando. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito." "Mabuti yan," tugon ni Mang Lando. "Gagawin kitang delivery driver para sa mga tela. Magde-deliver ka sa iba't ibang lugar. Alam kong kaya mong gawin ito ng maayos." Sa sumunod na mga araw, sinimulan ni Mang Nanding ang kanyang bagong trabaho bilang delivery driver. Masigasig siya sa kanyang gawain, maaga pa lang ay naghahanda na siya ng mga tela para sa delivery. Sinisigurado niyang maayos at nasa tamang kondisyon ang mga ito, bago ihatid sa mga pabrika ng damit. Isang umaga, habang naghahanda siya para sa isang delivery, lumapit sa kanya si Mang Lando. "Kumusta ang bagong trabaho mo, Nanding?" "Maayos naman Lando. Masaya ako at nagpapasalamat na binigyan mo ako ng pagkakataong ito. Hindi lang ito basta trabaho para sa akin, ito'y simbolo ng iyong pagpapatawad at pagtitiwala." "Hindi ko sasayangin yun," sagot ni Mang Nanding, may bahid ng determinasyon sa kanyang boses. "Natutuwa ako na masaya ka, Nanding. Tandaan mo lang palagi na ang pagiging tapat at masipag ang magdadala sa iyo ng tunay na tagumpay," payo ni Mang Lando, pinatibay ang loob ng kaibigan. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na nagpakita si Mang Nanding ng katapatan at kasipagan sa kanyang trabaho. Ang kanyang dedikasyon ay hindi lamang nakatulong sa pagpapalago ng negosyo, kundi nagpatibay rin sa kanyang personal na pag-unlad. Isang hapon, habang magkasama silang nagkakape pagkatapos ng isang mahabang araw, binuksan ni Mang Nanding ang kanyang puso. "Alam mo Lando, ang trabahong ito ay hindi lamang nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon sa trabaho, kundi pati na rin sa buhay. Ipinakita mo sa akin na may puwang pa para sa pagbabago at pagpapabuti ng sarili." Ngumiti si Mang Lando. "Nanding, ang bawat isa sa atin ay may kapasidad na magbago at gumawa ng mabuti. Ang mahalaga ay ang piliin nating gawin ang tama, hindi lang para sa atin kundi para na rin sa mga taong nakapaligid sa atin." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mang Nanding hindi lamang ang bigat ng mga nagawa niyang pagkakamali, kundi pati na rin ang kagaanan ng pagtanggap at pagpapatawad. Ang mga aral na natutunan niya mula kay Mang Lando ay magiging gabay niya sa kanyang mga susunod na hakbang sa buhay, na puno ng pag-asa, determinasyon, at bagong simula. Habang patuloy na umuunlad ang negosyo ni Mang Lando, hindi niya maiwasang maipon ang kanyang pagmamalaki at kasiyahan para sa nag-iisang anak na si Jenny, na ngayon ay nakatakdang magtapos sa kolehiyo. Ang araw ng graduation ni Jenny ay hindi lamang isang simpleng seremonya para kay Mang Lando, ito ay ang bunga ng kanilang mga pagsisikap at sakripisyo sa pagbuo ng mas magandang buhay. Sa pag-upo niya sa auditorium kasama ang ilang kaibigan at kapwa basurero, hindi maitago ni Mang Lando ang pananabik. "Ngayon na mga kasama, malapit nang tawagin ang anak ko," bulong niya sa mga kaibigan, ang boses ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Ngumiti si Mang Berto at nagbigay ng tapik sa kanyang balikat. "Karapat-dapat lang yan, Lando. Ang sipag mo kaya at ang galing mo sa pagpapalaki kay Jenny, kitang-kita ang bunga." Nang simulan ng tawagin ang mga pangalan ng mga nagtapos, tahimik na naghintay si Mang Lando. Dumating ang oras ng pagpaparangal sa mga natatanging estudyante, at sa gitna ng kasabikan, hindi siya makapaniwala nang biglang marinig ang pangalan ng kanyang anak. Jennifer Santos, summa cum laude, Bachelor of Science in Business Management. Nanlaki ang mga mata ni Mang Lando, tila natulala, at naramdaman niya ang bugso ng damdamin habang pinapanood si Jenny na naglalakad, nakangiti at patungo sa entablado upang tanggapin ang parangal.
Ang kanyang anak na tahimik at masipag, na minsan ay nakikita niyang nag-aaral ng husto kahit 10 oras ng gabi. Hindi niya akalain na ang kanyang anak, na si Jenny, ay isang summa cum laude. Napaluha si Mang Lando habang pumapalakpak ang buong auditorium. Nararamdaman niya ang labis na pagmamalaki at kasiyahan, na sinuklian ng kanyang anak ang kanyang mga sakripisyo. Habang tinatanaw niya si Jenny, bumabalik ang alaala ng bawat pagod, at bawat gabing iniisip kung paano mabibigyan ng mas magandang buhay ang anak. Sa araw na ito, naramdaman niyang nagbunga ang lahat ng iyon. Pagkatapos ng seremonya, tumakbo si Mang Lando patungo kay Jenny at niyakap ito ng mahigpit. "Anak, hindi mo sinabi sa akin na summa cum laude ka pala. Sinorpresa mo talaga ako ng husto." Ngumiti si Jenny habang pinupunasan ang luha ng kanyang tatay. "Gusto ko kayong i-surprise, tay. Kayo po ang inspirasyon ko sa lahat ng ito. Sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ibinigay ninyo sa akin, nais kong ipakita sa inyo na hindi nasayang ang lahat ng ginawa ninyo para sa akin." Hindi mapigilan ni Mang Lando ang kanyang emosyon, at patuloy na tumulo ang kanyang mga luha. "Jenny, hindi ko lubos maisip na ang isang tulad ko na dating basurero, ay magkakaroon ng anak na summa cum laude. Napakaswerte ko talaga, anak." Nang maganap ang kanilang blowout dinner kinagabihan, masayang masaya ang lahat. Lahat ng kaibigan, kamag-anak, empleyado, at mga dating kasamahan sa pangungulekta ng basura ay naroon, upang makibahagi sa kasiyahan ni Mang Lando at Jenny. Isa-isang lumapit ang mga tao upang batiin si Jenny, at kasama sa kanila si Mang Nanding. "Jenny, napakagaling mo. Isa kang inspirasyon sa amin, sa iyong ama, at sa komunidad," bati ni Mang Nanding. "At, Lando, wala akong ibang nararamdaman kundi paghanga sa iyo. Pinakita mo sa amin kung ano ang kayang gawin ng isang ama para sa kanyang anak." Ngumiti si Mang Lando at sinabing, "Salamat, Nanding. Ikaw at ang iba nating mga kasama ay bahagi ng tagumpay na ito. Salamat sa pagsuporta sa amin." Habang abala ang lahat sa masayang salo-salo, napansin ni Mang Lando na may isang pamilyar na anyo sa isang sulok ng hardin. Nang pumunta siya sa tahimik na bahagi ng bakuran, naroon si Sinag, ang kanyang matalik na kaibigang duwende, tahimik na nakatayo at nakangiti, masaya rin sa tagumpay ni Mang Lando at ni Jenny. Lumapit si Mang Lando kay Sinag at agad siyang niyakap. "Sinag, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang lahat ng ito, ang bagong buhay namin, ang tagumpay ni Jenny, hindi ko magagawa kung hindi dahil sa iyo." Ngumiti si Sinag at tinapik ang kamay ni Mang Lando. "Lando, binigyan lang kita ng pagkakataon, ngunit ang lahat ng ito ay bunga ng sipag, kabutihan, at malasakit mo sa iyong pamilya at sa iyong kapwa. Ikaw ang nagdala ng biyaya sa inyong tahanan. Alam ko, Sinag, pero napakalaking tulong ang binigay mo sa amin. Dahil sa mga silkworm at makina, nagkaroon kami ng pagkakataon na magtagumpay at makapagbigay din ng tulong sa iba," sabi ni Mang Lando, damang-dama ang kababaang loob at pasasalamat sa kanyang kaibigan. "Lando," sagot ni Sinag, "ang mahika ng mga silkworm ay nagtatagumpay lamang kapag may mabuting hangarin. Naging tapat ka sa iyong layunin, kaya't ang biyaya ay sumasa iyo. Sana'y magpatuloy ka sa pagiging inspirasyon sa iyong kapwa, at sa pagtuturo ng kabutihan sa susunod na henerasyon." Nagtinginan ang dalawa, at sa kanilang mga mata ay ang damdaming nag-uumapaw sa pasasalamat. Niyakap ni Mang Lando si Sinag at nangako, "Ang lahat ng itinuro mo ay dadalhin ko sa puso ko, Sinag. At kung kailangan mo man ng tulong, kami ni Jenny ay narito para sa iyo." Bago tuluyang magpaalam, ngumiti si Sinag at sinabing, "Lando, masaya ako sa inyong tagumpay. Patuloy kayong magpatibay at magtulungan, at tandaan ang kahalagahan ng bawat hibla ng kabutihan at pagmamahal." Habang unti-unting naglalaho si Sinag sa liwanag ng buwan, muling bumalik si Mang Lando sa masayang pagtitipon, dala ang pagmamahal at inspirasyong iniwan ng kanyang kaibigang duwende. Alam niyang ang tagumpay na ito ay hindi lamang tungkol sa material na yaman, kundi sa mga aral na natutunan, at sa pagmamahal at malasakit na patuloy niyang ibabahagi sa mga taong nangangailangan.